Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. So magandang araw mga kagiliw. Ang kwentong ito ay ang pagpapatuloy ng pinadala sa atin ni Paul, yung sender ng kwentong mahilig sa buntis. Pero ito naman ay ang karanasan ng misis niya na si Marlene. Tara na, simulan na natin to. Ito naman, Sir Seth, ay ang karanasan ng misis ko noong bata-bata pa siya. 12 taong gulang siya nito. Sa isang probinsya sila nakatira, bago sila makarating sa may bandang Marikina noong kolehiyo siya. Ang bantog sa kanila ng mga kwento noon ay yung mga kanibal umano. Hindi ko lang alam kung uri ba ito ng aswang pero may mga mahika o tagabulag umano ang mga ito na pinapalitan ang karne ng tao para magmukhang karne ng hayop o ng isda. Kadalasan noon, grupo umano sila kung maglako. Minsan mag-isa lang. Nakikisalamuha din sila sa mga tao nang hindi masyadong napapansin. Dahil sa ang grupo na ito, karamihan umano ay mga lalaki. Nambabraso umano ang mga ito. Naging bantog yung pagkawala ng maraming mga kabataan noon. Bukod sa sinasabing dinudukot ang mga ito para ibenta ang mga laman sa mga tinatawag na black market, ay ang mga nilalang din na ito ang naiisip ng iilan na gumagawa ng ganitong motibo. So ito na, Sir Seth. Kilala ang lola ng asawa ko na magaling gumawa ng mga minatamis. Mga kakanin, biko, bukayo, suman, latik, at kung ano-ano pa. Kahit saan-saan kasi dumadayo noon ang lola niya noong kabataan nito. At natutunan niya ang mga ito sa mga tinutuluyan niya. Dahil dito, kapag malapit na ang piyestahan, asahan mong napakaraming dumadating na tao sa bahay ng lola niya para kumbaga mag-pre-order ng mga ito. Nakasanayan na rin nila ito. At mismong si Marlene, yung kapatid niya at ang nanay niya, ang nagdi-deliver noon sa mga bahay-bahay na mga umu-order nito. Kaya talagang sa buwan ng Abril hanggang Mayo, asahan mo, napaka-busy nila noon. Mabuti na lamang din at bakasyon. Ilang araw bago ang mga piyesta-piyesta, magsisimula na silang mag-ayos ng mga pambalot at mga rikados. At pagkarating ng araw mismo ng piyesta ng isang lugar, bisperas pa lamang ng hapon, o di kaya ay madaling araw ng mismong araw ng piyesta, nilalakad na nila ang daan, bit-bit ang mga order ng mga tao. Tandang-tanda noon ni Marlene. Ika-3 linggo ng Mayo. Patapos na ang mga kapiyastahan. At iilan na lamang ang mga pinagtutulungan nilang mga order. Meron silang isang baryo o isang lugar na pinuntahan noon. Bale, kakilala naman nila yung nagkontrata sa lola nilang ito ng mga minatamis. Ilang beses na din silang pabalik-balik sa barangay na yon. At saka isa pa, itong kumukuha ng mga kakanin na tawagin na lang nating Aling Irma, suki na talaga ito ng lola nila. Hindi lang kapag piyastahan kundi kapag merong kaarawan o kung anumang okasyon. Madalas pinipick up lang ito sa mismong bahay ng lola ng asawa ko. Pero dahil sa piyesta noon at disperas pa lamang ay napakarami ng bisita. Wala na silang oras para umalis sa bahay nila. Ang ginawa nila noon, Sir Seth, dahil sa ito na ang huli na piyesta ng buwan na yon, naisipan na lamang nila na makipagsayahan na rin sa baryo. Kumbaga, bisperas pa lamang ng hapon o gabi, nandun na dapat sila. Tsaka isa pa,
Binigyan umano sila ng lola nila noon ng kani-kanilang mga suhol dahil magandang dilihensya. Gagamitin nila ito sa may peryahan. 4:00 ng hapon, nagsimula na silang maglakad. Mahababang lakaran yon. Kahit na may tricycle na noon, mas pinili nilang maglakad gawa ng ganun din eh. Hindi din naman sila ganun ka makakapasok sa baryo na yon dahil sa hindi pa pwedeng pumasok yung tricycle sa loob. Dahil sa bukod sa makipot ang daan, merong under construction na tulay doon. May butas-butas at walang hawakan. Hindi nakakayaning makadaan ng kung anumang sasakyan doon. Maliban siguro sa bisikleta o tricycle. Tsaka isa pa, uso naman yung shortcut noon. Kaya binabaybay nila yung mga tawiran. Bit-bit ang mga pagkain na in-order sa kanila. Bago sila makapasok doon sa mismong baryo, napapansin na umano nila na meron na din silang mga nadadaanan na grupo ng mga bahay-bahay na may mga niluluto na. May mga usok, kawa, lutuan. Ito yung tinatawag na sitio. Mga parang parte na hindi parte ng baryo. Yung parang nasabit lamang sa mapa ng isang barangay. Ang isa pa noon, Sir Seth, hindi umano sila pamilyar dito sa parte na ito ng baryo. At maski ang nanay nila, nagtaka. Dahil wala pa ito noong nakaraang taon. Yung mga bahay-bahay na yon. Ipinagsawalang bahala nila ito dahil sa ganun naman talaga sa probinsya, di ba? Pero itong si Marlene, walang ano-ano. Kinurot na lamang bigla ng 15 taong gulang niyang kapatid na lalaki. Bakit? Kasi Sir Seth, nakahinto umano siya sa mismong tapat ng sityo na yon. Nakatingin siya sa mga tao at ang mga taong nandun. Tinititigan din siya. Iyon ang bagay na mismong ipinagtataka ni Marlene. Hindi niya namalaya na nakahinto na pala siya noon. At ang mas nakapagtataka, ilang metro na ang layo niya sa mga kasamahan. Naimasmasan si Marlene sa kurot na yon. Tapos tinuhod pa ito ng kapatid niyang lalaki para itulak na maglakad. Gawa nang ang ibang bitbit ni Marlene noon. Binitbit na lamang ng kuya niya. Pero noong akbang-pakbang na ito si Arlene, para bang napulikat umano ito. Nanginginig-nginig ang mga paa at ang bigat ng paghinga niya. Manhid na manhid umano ang mga paa niya noon. At dahil sa may mga pagkakataon namang napupulikat ito kapag nagbibisikleta, ginawa niya ang nakagawian. Hinubad niya yung tsinelas niya para maramdaman ang daan at ang damuhan. Tapos ay pinatunog niya yung mga daliri niya sa paa at tuloy-tuloy na naglakad. Nakakarinig pa umano siya ng sit-sit noon na siyang naging rason para tumakbo siya at habulin ng mga kasama. Nakarating sila ng maayos kina Aling Irma. Yung ibang mga minatamis ay kakainin ng mga bisita ng gabi. At yung iba, gaya ng suman, ay para sa mismong araw ng piyesta. Doon na rin sila pinatuloy ni Aling Irma sa barong-barong sa likuran ng bahay. Malapad ang sahig noon. At kapag piyestahan sa baryo, kung sino-sino na lamang ang mga katabi mo pagtulog, pero ayos lang. Walang pakialaman. Noong gabi na, nagdesisyon sila na mamasyal sa may perya. Katabi lang iyon ng basketball court, kung nasaan naman yung disco o yung plaza, at yung mga contest na yan. Isinama nila noon ang kaidaran lang din ni Marlene na anak ni Aling Irma, si Honey. Binagsimula na silang maglaro noon. Sa perya pa lamang daw, Sir Seth, hindi na mainam ang pakiramdam ni Marlene noon. Kulob na kulob ang pakiramdam niya na para bang mainit. Kahit na nasa bakanting palaya naman, nakapwesto ang peryahan na ito.
Well expected yon. Ikaw ba naman? Kahit saan ka magpunta, pinagsisiksikan ka ng mga malalaking lalaki na hindi mo kakilala. Malalaki at matataba umano ang mga ito. At yung mga amoy nila ayon sa asawa ko. Yung kaamoy kapag pumunta ka sa parte ng palengke na puro karne ng baka o baboy. Parang mga butsero o nangangatay na hindi man ang naghugas, Sir Seth. Ganon na ganon yung amoy. Dahil sa hindi na mainamang pakiramdam na ito ni Marlene, dali-dali itong dumikit sa kuya niya gawa ng yung nanay niya. Hindi kasama noon sa perya. Tumutulong ito sa bahay ni Aling Irma sa mga handain noong gabing yon. Pinakiramdaman ni Marlene ang mga taong sumisiksik sa kanya. At isa lamang ang napapansin niya noon. Bawat lipat ng mga taong yon sa palaro sa perya, nakikipagsiksikan ng mga ito sa mga bata. Ni hindi sila lumalapit doon sa may palaro ng daga na pumapasok sa butas na may numero kung saan maraming matanda ang naglalaro. Hasta doon lang sila sa anong hilig pwestuhan ng mga bata na kasing edad o mas bata pa dito sa asawa ko. Hanggang sa nagsimula na ang palatuntunan o selebrasyon sa basketball court o sa plaza. Nagsalita yung kapitan. May sayawan, mga contest na announcement, mga dance number. Pumesto sila Marlene doon sa may tindahan na katabi ng stage. May tawiran kasi doon sa likuran papunta kina Aling Irma. Yung kuya niya kasi sigurista noon. Kadalasan kasi sa piyesta o sayawan ay may bigla na lamang magwawalang lasing. Para kumbaga kung mangyari yon, makakatakbo agad sila sa likuran. Pero imbis na mga lasing o mga nagwawala o mga kung anong away ang makita nila, hindi inasahan ni Marlene ang mga sumunod. Sa kabilang parte ng plaza, sa pagitan ng perya at ng disco, may mga naaaninag siya doon, Sir Seth. Liwanag. Para umano itong mga bumbilya ng Christmas light sa unang tingin. Pero noong tignan ulit mabuti ng asawa kong ito, sa babang pagitan ng bawat pares ng liwanag na yon, ay mga pulang baga na nang sipatin niya ng maigi. Mga yosi. Yung sigarilyo kapag hinigop, nagbabaga yun, diba? Ganon na ganon. At yung dalawang pares na nasa taas ng mga baga ng sigarilyo na yon ay walang iba, kundi mga baga din. Yun nga lang, nanggagaling ito sa mga mata. Pabalik-balik ng tingin doon si Marlene. Grupo-grupo mano sila. Sa unang tingin, parang mga nakikinod lang pero iba ang pakiramdam ng asawa ko dito. Marahil ay mapapatanong kayo kung bakit puro na lang si Marlene ang nakakapansin, ang nakakakita. Mamaya, Sir Seth, malalaman niyo yung dahilan. Wait lang. So ayun na nga. Dahil sa hindi na nai-enjoy ng asawa ko yung palabas at iba ang kutob niya sa grupo ng mga nakikita niya, yayayain na niya sana ang kuya niya at si Honey na umuwi na. Pero naunahan na siya kaagad nitong anak ni Aling Irma. Sabi nito, sumasakit daw ang tiyan niya at sumasama ang pakiramdam. Ang akala nila, hindi lang natunawan gawa ng pumapak yun ng mamantikang chicken curry at soft drinks bago umalis. So ayun, si kuya niya naman gawa ng nag-i-enjoy. Sabi niya, ihahapid lamang daw sila at babalik siya doon sa may plaza. Abad silang pumunta sa may likuran. Sa likod na yon, bakante Windsor. Dati yung basketball court at may stage. Pero dati pa yung gawa ng labi rin na umano ng isa sa mga doon ng lupa. Maiksi lang naman ang daan pabalik noon kina Aling Irma. Pagtalabas mo doon sa dating court, hindi simentadong kalsada
at ilang lakad lang kila Aling Irma na sila. Marami ding kabahayan doon, sir, pero syempre, gawa nung may mga celebration sa plaza. Walang katao-tao maliban sa kanila. Sa panabik na paglalakad nila doon, may bigla silang nakitang babae na naka-duster. Nakasubero ito ng sawali. Huminto ito sa gitna ng kalsada at noong panapik na sila. Bigla na lamang itong nagsalita ng, "Honey, anak, susunduin ko sana kayo eh." Kaboses ito ni Aling Irma. Agad namang tumukon si Honey. Pagkatapos ay sumabay namin lakab itong babae nito. Kahit may ilawan ng poste noon, hindi masipat-sipat ni Marlene ang kabuuan ng mukha ni Aling Irma. Hindi niya naman ito tinatakpan talaga pero alam mo yun. Lahat na apa ng anino ng gabi niyon napunta sa mukha niya. Dito na biglang nawala ang sakit ng tiyan ni Honey. At walang ano-ano. Nakaramdam ulit ng pagkabalisa ang asawa ko. Ang katulad ng naramdaman niya noong nasa perya siya. Paano ba naman? Bigla na namang sumulpot yung mga malalaking talalakihan sa kabilang gilid nila. Si Annie, ang kuya ni Marvin, sumuslag lamang sa nagpakilalang Aling Irma na ito. Pero nito asawa ko, hindi mapakali noon. Ang malala, Sir Seth, kahit na anong siko niya sa kuya niya, sinasawari lang siya nito na wag magulo. Kaya hindi na niya inuulit gawa ng ayaw niya makahalata ang mga kasama nila na nagdududa siya. Dito na mangyayari ang pagbagat sa kanila, Sir Seth. Aling kay Marlene, nakikita naman nila na yung daanan nila ipamilya. Yung daan na pauwi para na doon kina Aling Irma. Inlalaw, biglang tumagal yung lakaran. Humaba ang daan. At noong sabihin nung nagpakilalang Aling Irma na pumasok na kayo. Sa maniwala man tayo sa hindi. Iba na ang lugar. Hindi ito tirahan nila Aling Irma. Saan? Naalala niyo yung komunidad ko saan napahinto at napatulala ang misis ko kanina. In sitio. Hanggang sila, Sir Seth. May mga tao doon. May lutuan. Malalaking kawa na normal naman dapat. Pero maliban sa kanila, wala nang ibang mga bata doon. Lalo nang hilakbot si Mario nang makitang pamilyar ang malatipig ng mga tao doon. Tabayan na nakipar niya sa kabilang parte ng plaza. Namumula. Nag-iilaw. At babaga. At noong makita sila ng mga tao na yon, todo ngiti ang mga ito. Ang puputina doon ng mga ipin. Maliban kay Marlene, walang-wala sa ulirap ng kuya niya at ni Honey ang nangyari noon. Tapos ito pa. Katulad ng naranasan niya noong hapon na yon, noong napadahan siya sa sipyo na to. Hindi na ulit maihakbang ng asawa ko ang mga paa niya. As in para uwano siyang napulikat ulit. Ang dami niyang tanong kung paano sila nakapunta doon. Kung anong nangyayari. Kung bakit sila ang kinuha. At kung paano siya makakatakas. Hindi nagpalatas yung Mario na ganun ang nararamdaman. Iwo po sila sa pinakamalapit na mahabang upuan na gawa sa kawayan noon. Ilang minuto pa, Sir Seth. Bigla silang inalok ng gusto ba nilang kumarin. Ito si Arnie. Dalay pa rin ang tawag doon sa babae. Sabi niya, busog nila daw siya. Pero iting babae nito, nagpupumilit na kumain sila. Dito na naalala ni Mario ng isa sa mga ipinuro ng tatay at ng lolo niya na kung patukoy sa aswang o sa maligno
o kung anumang yaman pa. Kapag inalok ka ng pagkain at nagiginalafa, maliban sa ipin na kanin, wag na wag mo umanong tatanggapin ang alok na mga karne na mula ito. Kaya pa mukha ito karne ng mga hayop na palaging kinakain ng mga normal na tao. Wag na wag. At kapag nagpumilit ang mga ito na kumain ka, para hindi sila makahalatang naghihinala ka, tanggapin mo mano ang alok. Pero ang hinin mo sa kanilang pagkain, ang mga prutas o gulay, basta yan hindi mawaluto. Kaya naman noong sabihin ni Marvin sa babae na nakain sila pero sana ay saging at mangga daw. Napansin niya yung bibilang pagkasimawag nito. Pero tumango na lamang din at dinalan sila ng himining prutas. So pag-aakala na mga nandun na siguro, mahipnotis mo na ang mga bata na ito, pati na si Marvin. Harap-harapang nag-usap ang iba habang nakatitig sa kanila. Patatagalin pa ba natin yan, mga pare? Sagot naman umano ng isa. Saglit lang, ulan yan. Hintayin pa natin ang mga parating. Ilang minuto pa, Sir Seth. May 2 grupo pa na kadalakihan ang dumating. At kagaya ng grupo ang sinamahan ni Marvin, may mga kasama din ito mga bata. Ayon sa asawa ko, sa sobrang takot daw niya noon, puod sa lakas ng kalabob ng bibig niya, grabe din yung sakit ng tiyan niya noon. Lalo na noong nagsimulang magpalakas na kapoy ang mga tao doon at niragyan ng tubig ang mga malalaking lutuan. Cold na ng binan, Sir Seth. Talaga pa naman walang kalaban-laban ng mga nabibiktihan ng mga ito. Lalo na kung hypnotismo, bagat at panvilin daw ang kayang gawin ng mga nandoon. Diba? Dito na naisipan ni Marvin na magpaalam na umihi. At ang balak niya ay tumakas. Tuwakbo. Bahala na umaga. Gagawin niya na sana ito na walang ano-ano. Meron siyang narinig na boses galing sa bukana ng komunidad na yon. At nagsipapin niya, Sir Seth. Isa itong lalaki na meron pang kasamang mga ibang kalalakihan na hindi karaunan. Ay lakidala niyang kapitan ng mismong baryo kung saan sila nagdala ng Vietnamese. Sabay-sabay umano na nagsipayuan ang mga kanalakihan doon sa mga kumuha sa kanila. Para la daw sa pelikula yun. And para magsasabu pa yung mga tao at animal. Ganon. Tapos ito pa. Hindi iyon nakikita ng kapitan o ng mga kalalakihan at tanod na mga kasama ng kapitan Leito. Pero si Marlier, marinaw na marinaw sa mata ng asawa ko. Yung pagbabaga ng mata ng bawat isa sa mga kanalakihang yon. Na para bang kung anumang oras susugod ang mga ito. Hanggang sa magsalita ang kapitan. Ang sabi umano nito, iuuwi na namin ang mga bata. Ayaw namin ng gulo. At sa pagkakaalam ako, pumayad ako ng manirahan kay Vico noong nakaraan dahil sa pakiusap ng lakay niyo. Sigurado naman ako na alam niyo wala ito sa pinag-usapan namin, di ba? Nagpinginan naman ang mga nandun, Sir Seth. At ang sumunod na sinabi ng kapitan ay ang nagbigay ng pagkakatawan sa mga batang nandun na makaalis at maisama na niya. Alam namin kung ano kayo. Danig ko nang yan. May tiwala ako sa nakay nyo dahil sa kumpali ko siya. Pero wala kaning tiwala sa inyo. Alam kong dadating ang panahon na ito. Kaya bago kayo gumawa ng hindi magandang aksyon, ipinapaalam lang namin na nakahanda din kami sa inyo. Para doon papakawalan sila noon, Sir Seth, dahil
bawat isa sa mga kanalakihan na sumugod doon, kasama na yung kapitan, ay may mga dalang pawantos sa mga ganung nilalaw. Buntot pagi, bagakay na pinatalim. Mga tansong kutsilyo, ipak. Isama mo pa yung mga danan lisensyadong barel na mayroon binyo kapitan. Walang nagawa ang mga iyon gawa ng bilang lang sila sa City Lancers. Hindi katulad ng mga alalakihan na kasama ng kapitan. Dose-dose na. Ang nangyari pa rin noon, kinuha nila yung pinakahuling batch ng mga bata. May nakapansin sa kanila na palawad. Ay talagang matagal na rin silang pinipipikan. Lalo na't yun ang unang kapistahan na landun yung mga yun sa may barangay. Ineskorta na si Marid ng mga kalalakihan. Binala silang lahat sa barangay-on. Pinawag ang mga guardians o yung mga magulang nila. Isa-isang kinausap. Alalang umanaw sila aling ermano ang natangunanay ni na Marid. Pagkarating kina aling Irma, bita man na hilo at nakaramdam ng panlalamig ang kuya ni Maria at itong si Honey. So one of the araw umano Sir said, takang-taka yung ibang mga taga-barangay at mga bisita kung bakit hapon pa lamang sa araw ng piyestang yun. Sinimulan na ng maliwanag ang mga programa at yung mga bandang hapon. Nag-iikot na mga tanod at kalalakihan na merong alam para suwayo ng mga batang walang matandang kasama na gumagala pa. Ultimate perya, mga nilang pinasara. Kumalat ang hasa-hasa na ito sa mga taga-baryo, maski sa mga apabing baryo noon, na hindi yan naman nangyari. Pero walang inamin ng kapitan. Magbuna noon, bantay sarado na yung paroon at paripo nila Marling kapag piyesta. Hindi na sila hinayaan na walang kasama. Hanggang sa pumanaw ang laonan nila at wala nang gumagawa ng minapanos noon. Yung komunidad na yun na may sariling piyestahan, sityo, kusa na lamang binawa ng nawala. Nadadaanan pa umano ito na Marlene paminsan-minsan. Pero yung mga bahay doon ay pasira at pabulok na lamang. Kung nasaan sila, walang nakakaalam. Gaya ng sinabi ko, Sir Seth, siguro lang mapapaisip din kayo kung bakit ang asawa ko ang nakaipa. Bakit si Marlene? Bakit hindi siya naapektuhan ng hipnotismo? Nang badat? Bakit si Marlene napapansin ang nagbabagang mga mata? Mga hindi magandang pakiramdam at na pagdududa. Well, gaya lang sabi ko kanina, na may natutunan itong si Marlene tungkol sa aswang galing sa papay at lolo niya sa father side. Ang yono at tapa niya, Sir Seth, ay malaki na lang manggagamot noon. Kumbaga, real life pedo penduko. Ilang talaga, bukod sa mga trivia sa mga elemento, wala nang maikikwento ang tatay o lolo nito tungkol sa mga karanasan nila. Madalas din kasing wala ang mga ito, damumundok, lalo na kapag kasagsadan ng summer, o sabihin na lamang nating simula ng mahal na araw, hanggang magsimula ang pagulan. Bababa na lamang sila para sa panahon ng pagpata ni Mapadahararo. May kafaya na asawa ko na makakipa, makaramdam at makaamunin ng mga nilalaw. Bihira sa mga multo pero kadalasan naman lupa, imoraswal. Pero hindi ito inborn, Sir Seth. Hindi na ito namana. Paano nga nakuha? Nang minsan kasing malasing ang lolo nito na manggagamot at siya ang nautusang magsundo sa kanya. Sa edad na 9 na taong gulang, aksidente umano siyang nadasalan ng lolo niya na ito habang pauwi. At ang malala, hindi maalala ng lolo nito kung anong klaseng gasan o buhay na salita ang binitawan niya
Munpit palang magkagalip at magkaaway ang lolo at tatay nito gawa ng. Yun ang araw na nagdiviryo at takot lumabas ang asawa ko sa bahay niya. Ikaw ba naman di ba? Siyam na taong gulang ka. Pero kung ano-ano nang nakikita mo. Hindi din ako magawang bawiin ng lolo niya dahil sa dami ng dasan na alam ni Bra. Malay nga ba kung ano yun, di ba? Kung aling gawin. Kaya lang di ka padalan. Laging gabay nga mismo ang lolo at tatay niya para masalay sa mga nakikita. Maaring merong napamangha dito sa ending, Sir Seth. At klaron ding mga skeptical o in doubt. Maniwala kay Sir Seth, maski ako. Nagkaroon ng karanasan kahit papano dito sa abilidad ng misis ko. At kung papala rin, kung sisipaging magbahagi ang pinakamamahal ko si Marvin sa karanasan niya, baka ito na ang magiging sula ng pagbabahagi ko ng kwento ng misis ko ukol sa mga nilalang na hindi nakita. Mga kwento ni Fel. Ang kwentong maririnig nyo ay mula sa kagiliw nating tagapakinig na tawagin na lamang natin sa pangalang Ana Rose. Dekada 90 nang mangyari ito sa may Himamaylan, Negros Occidental. Napagplanuhan ni Ana Rose na magbakasyon ng ilang araw sa bahay ng kanyang kaibigang Cecilia. Sa kadahilan ng itong Cecilia kasi ay laging binabanggit na may lugar daw doon sa kanila na napakagandang tambayan. Dating bahay ito ng lola at lolo ni Celia na matagal nang yumao, na kung saan nasa ibabaw ng bundok at tanaw ang kabuuan ng Himamaylan. Bukod pa dyan, napakapayapa ng lugar at maraming prutas. Kung kaya naman matapos ng kolehiyo, walang ibang laman ng isip ni Ana Rose kung hindi ang puntahan ng lugar na yon. Nga pala, itong Cecilia ay nakilala lamang ni Ana Rose noong mag-aral siya sa may Bacolod. Hanggang sa malaman niya na kababayan niya pala ito at mabilis silang nakapagpalagayang loob. Magka-boardmate lamang din sila noon, kung kaya't sila lamang ang laging nag-uusap. Alam naman ni Ana Rose kung saan banda ang bahay ni Celia dahil ipinaalam ito sa kanya ng detalyado. Walang ano-anong pinuntahan niya ni Ana Rose ito. Dala ang mga baong damit at pasalubong. Wala namang problema sa mga magulang ni Ana Rose dahil malaya ang dilag sa pagdidesisyon. Basta't mag-iingat lamang daw ito, lalo pat isa itong babae. Malayo talaga kung tutusin ang bahay ni Celia. Napakabukid nito pero kaya namang bumiyahe. May mga habal kasi noon pero mahirap talagang daan. Lalo pat sa panahong yon ay walang maayos na kalsada. Ayon pa kay Ana Rose, may mga daan pang ang nakakalula. Ang gilid kasi nito ay napakalalim na bangin. Sa kabutihang palad ay nakarating naman siya. Maliit na nayon ang bumungad sa kanya. At ilang katanungan lamang sa mga residente doon ay natuntun na kagad niyang lugar. Doon lang po ma'am, sa may unahan. May ilog po dyan tapos pagtawid mo, ikalawang bahay. Tirahan na nila Celia. Wika ng isang tao. Walang ano-anong binagtas na lamang ni Ana Rose yun. Nang bumungad na siya sa bahay ay nagulat pa umano si Celia. Nagyakapan sila na waribay balikbayan nitong si Ana Rose. Payak lamang ang bahay nila Celia pero maganda umano ang paligid. Malinis at maraming mga nag-aaganda ang mga bulaklak na nakakatawag pansin. Uy, tama ka no. Hindi nga mahirap mahanap ang bahay nyo. Nga pala, yung sinabi mo sa akin na lugar na magandang tambayan. Di ba nga gusto mong makapamasyal ako? Eting sadya ako dito. Ayos lang ba? Bugad ni Ana Rose.
sabay abot ng pasalubong sa kaibigan. Bagyang nagtaka si Ana Rose. Paano ba naman kasi para bang naging aligaga itong si Celia? Tumitig pa ito sa kanya talatang balisa. Hanggang sa ngumiti itong si Celia. Hinila ang kamay ni Ana Rose patungo sa bahay nila noon. Habang nangyayari yon ay sinabi ni Celia na ayos lamang naman. Kahit papanay makapamasyal din si Ana Rose. Pero sa tono ng pananalita ni Celia, para umanong malamig ito. Pero magpaganon pa man, hindi na yun pinagtunan ng pansin ni Ana Rose. Mag-isa lamang si Celia doang gawa ng ang mga magulang umano nito. Umalis. Baka bukas o sa makalawa pa ang balik gawa ng dumalo sa pagkamatay ng kaanak nila. Isang palapag lamang ang bahay pero nakaangat sa lupa ang sahig. Maraming asaw sila Celia. At sobrang bagsik umano ng mga yon na napakaingay. Napag-usapan nila sa loob ang pagpunta sa lugar ng bahay ng lola at lolo ni Celia. Kaya pala dismayado itong mukha ni Celia. Paano ba naman kasi ay nakapuslit doon ang pinsan niyang lalaki na baka umano kaasiwaan nito ni Ana Rose dahil may ibang tao. Sabi naman ng dilag, wala naman umanong problema. Pinsan lang naman umano ni Celia. Gaya ng sinabi niya ay magbabakasyon siya sa lugar ng ilang araw. Sapat naman umano ang baon niya at alam niya sa sarili na tutulungan siya ni Celia noon. Pumayag si Celia mga kagiliw pero naroroon pa rin umano ang pagiging aligaga nito. Pagsapit ng hapon, umalis na ang dalawa. Malayo pa lang bahay na yon. At kinakailangan pa nilang magbagtas ng ilang oras. Katunayan ay takip-silim na sila nakarating pero masaya pa rin naman si Ana Rose. Bumungad sa kanya ang napakagandang tanawin. Totoo at kita umano ang kabuuan ng Himamaylan. Bukod pa dyan, marami pa umanong magagandang tanawin doon. Wala naman umanong ibang tao sa nasabing bahay. Medyo napag-iwanan umano ng panahon nito kasi nga hindi na napangalagaan pa. Malaking bahay yon. Isang palapag at nakaangat ang sahig sa lupa ng lampas tao. May konting dingding dito na para lamang ding dalawang palapag yon. May agda na kahoy sa gilid. Patungo naman sa itaas na ang bumungad ang maliit na beranda. Napapalibutan ang berandang yon ng mga halamang pagsabit. Lumalangitit pang saig na para bang bibigay ito. Doon sa loob ay nagkalat umano ang mga kagamitan. Kagaya na lamang ng mga damit. Mabilis na nilinis ito ni Celia at habang nangyayari yon, iginagala naman umano ni Ana Rose ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay. May dalawang silid. Pero ang isa ay walang pintuan. Habang yung mga pinto naman, nakakandado. Napangiwi pa umano ang bibig ni Ana Rose. Paano ba naman kasi? May nakadikit sa dingding ng malalaswang larawan. Galing ito sa isang magazine. Inalis naman yun ni Celia. Napaisip ka agad si Ana Rose na baka nilagay ito ng pinsan ni Celia noon. Manyakis siguro yung pinsan mo, sabi ni Ana Rose. Hindi naman nagbigay opinyon si Celia. Bagos ay tamawa lamang ito. Doon na lamang umano si Ana Rose sa isang silid. Tutal ay sasamahan niya naman ito. Pagsapit ng gabi ay nasa labas sila ng bahay. Nakatambay silang dalawa. Kita ni Ana Rose ang namimitwing ilaw sa may Himamaylan. Napagaan umano ng kanyang pakiramdam ang nakikitang payapa ng lugar na nagdudulot din ng payapa ng kanyang isipan. Mahabang naging pag-uusap nila sa labas hanggang sa dumating umano bigla itong pinsan ni Celia na itago na lamang natin sa pangalang Joshua. Nagulat pa si Ana Rose gawa ng may itsura din pala ito. Malaking tao, makisig ba?
Naku, makapagbihis lamang siguro ng formal ay mas lalong lilitaw umano ang kagwapuan. Para bang nataranta pa yun ang sabihin ni Celia na nilinis daw niya ang bahay at may mga natagpo ang nakapaskil sa dingding. Mabilis yung umakyat na para bang nahihiya. Napatawa si Anna Rose. Nagtanong siya kung saan ba nakatira itong si Joshua. Ay naman kay Celia ay taga Guimaras Sumano ito. Bigla na lamang napadako sa lugar. Wala naman umanong sinabing dahilan. Basta ay doon na daw ito nanatili sa bahay ng kanilang angkan. Mabait itong si Joshua. Kaso lamang ay napakatahimik. Alimpas sa mga magulang ni Xavier. Iwas-iwasan umano itong si Joshua. At baka may kasalanan iting nadawa sa Guimaras kung kaya lumipat ng lugar. Bali-balita pa naman umano sa kanilang kaanak na itong si Joshua umano ang sinunod ng kung anong mayroon sa tatay nitong yumao. Nagtanong si Anna Rose kung ano bang sinalod. At ang sabi naman ni Celia, mambabarang umano ahalin sa nanay niya. Yung nanay ni Joshua ay kapatid ng nanay ni Celia. Pero namatay umano yon sa hindi malamang dahilan. Hinala nila sa konsumisyon umano dahil nga itong tatay ni Joshua ay may kabulistugan din. Naglalaro ang isip noon ni Anna Rose sa pagkatao nitong si Joshua. Nakakaramdam siya ng kaba pero hindi ito ang dahilan para humusga kagad. Idong sadlik na may bumaba ng bahay itong si Joshua. Ilumapit sa kanila at sinabing aalis ito. Para na rin bigyan lugar umano si Anna Rose. Medyo nahiya si Anna Rose at nakaramdam ng konsensya. Pero man sinabi nila ayos lamang kung naroroon si Joshua na kasama nila pero magpadamon pa man. Umayos pa rin ito. May kubo naman daw siyang ginawa doon sa lipunan ng bahay. Sa munod na araw ay maagang nagising si Anna Rose. Wala na sa tabi na si Celia. Pagpingin niya sa bintana ay naroroon ito sa baba at nagsisiga ng apoy. Wali pa ni Anna Rose ay nag-aasikaso ito ng maagahan. Gawa ng may kaldero doon. Nang bumaba si Anna Rose, nagtanong ito kung may tubig ba sa lugar. Ang sabi naman ni Celia, meron umanong bukal na malapit sa kubo ni Joshua. Maniligo ka ba? Mamaya sasamahan kita. Maaga akong gumising. Bumaba din sa bahay ng tiyo ko at nanghiram na magagamit ito. Ganun ba siya? Sala hindi ka na nag-abala pa. May bila naman ako makakain at saka ilang mga bilata. Nga pala, ako na lang yung pupunta dun sa bukal. Napakakampante niya noon na para bang walang peligro sa lugar na ito. Hindi naman siya pinigilan ni Celia. Tumangula mo nito at sinabing susunod na lamang siya. Bumalik sa itaas si Anna Rose at kumuha ng tuwalya. Idinala niya kagad ang paningin ng mapadako sa may likod. Wala namang kubo doon kaya naisip niyang baka sa unahan pa. Hanggang sa nakita nila noon ang babis. Maliit lamang ito at malinaw ang tubig. Binaybay niya yon. Hanggang sa makita niya umano ang isang maliit na barong-barong sa ulahan. Nakita niya ang mga ilang nakasampay na damit ng lalaki. Hinala niya baka ito ang kubo ni Joshua. May ilang mga bahay naman siyang nakikita roon pero sobrang layo ng mga ito. Napadaan siya sa kubo at nakita niyang naroroon si Joshua. Nakalubad pang itaas ito na siya namang nagpalaki ng mga mata ni Anna Rose. Ayon kasi dito, para umano kiniliti ang kanyang pagkababae nun. Nang makita ang bakat at solidong katawan ng lalaki nito. Nagkukumpuni umano ito ng bubungang anahaw. Ilang segundo niya rin itong tinipitan hanggang sa magawi ang tingin ni Joshua sa kanya. Kung kaya naman dali-daling nadlakad ang dalagita patungong bukal. Pagbalik niya lang tingin kay Joshua. Maroonoon lamang ito sa kubo at abala pa rin sa ginagawa.
Pabor pa lang bual doon at kitang-kita mula sa kinaroroonan ni Joshua na siya naman anong ikinatuwa ng medyo may pagkamalambing si Ana Rose. Naisip niya noong magmumuang mangmang habang maliligo. Yun bang kunwaring walang ibang tao sa lugar, maliban na lamang sa kanya. Ayon kay Ana Rose, kapag naaalala niyang ginawa niya nito dati ay kinikilabutan naman na siya para sa sarili. Paglalambi na kasi umalayon na para lang wala sa kanya. Nagrubad talaga ito ng damit. Walang kagatal-gatal niyang ginawa ito at hindi ito nakaramdam ng pagkahiya. Kitang-kita umano lahat sa kanya. Sinipat niya muli si Joshua bago pa magsimulang lumubog sa tubig. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya, hindi naman siya pinapansin ito. Mababaw lang naman ang tubig doon. Hanggang bewang lamang gumano ito. At kita ang kalahati sa kanyang katawan. Naayon pa sa kanya. Inanat niya talaga para makita ang kanyang hinaharap. Binalakasan pa niya umano ang pagtatampiso para mapansin noong lalaki kaso wala talaga. Hanggang sa pinawag nito pero lumimon lamang ito sa kanya ng saglit at bumalik na sa trabaho. Lalaki siguring gusto nito si Joshua. Ay, sayang, makisid pa naman. Wika ni Ana Rose sa sarili. Tiniskos niya ang buong katawan habang nakapitig kay Joshua noon. Paladang sagara no umano ang paglalantan niya yon at nagbuka na siyang timang. Aminado si Ana Rose na may nakarelasyon na umano siya. Hindi na siya berhen ng mga panahon na yon. At yung taong nakarelasyon niya dati, iniwan lamang siya. Pero hindi na inosente itong babaeng ito. Katunayan ng pagbabakasyon niya doon sa lugar ay para aliwin ang isip sa depresyong nararanasan nun. Desperada at wala nang pakito kahit pailanpad ang sarili. Pero yon, lumalabas na wala namang pakialam sa kanya sa Joshua. Labsalok pa ito ng tubig sa batis pero hindi man lamang umano siya pinipingnan. Ayon kay Rose, para bang na-challenge man siya doon kay Joshua. Imbis na kalokohan lamang ang ginawa niya, parang nagkaroon puli siya ng kurisibet sa lalapin yon. Hanggang sa umuwi na lamang siya noon, hindi man lamang siya binati ni Joshua. Lang mapadaan ulit sa kubo nito. Mula ng mga oras na yon ay wala nang ibang bukang bibig ito si Ana Rose kung hindi ang patungkol kay Joshua. Lalong-lalo na sa pinag-uusap sila Miss Sylvia. Tinatanong niya ang kaibigan noon kung binata pa ba ito. Ay naman kay Sia ay binata pa. At matanda lamang ng 2 taon sa kanila. Bukod po mo na doon, natanong niya rin kung ano ba ang napiling sa sarili nito. Kasi parang binabay dahil na sinubukan niyang akipin yon. Doon sa bukal, hindi man lang ako pinansin, di ba nga? Yun mo nakapaskin sa bahay ng mga madalasang larawan pero bakit tinan siya? Loko ka talaga, Ana Rose. Akala ko mapino ka. Baka pinagtatawanan ka nun pero hindi lang nagpapahalapa. Gabi na yun. 3 araw na sa pagbabakasyon ni Ana Rose. 3 araw lang ang balak niya doon kaso naisip niya magtagal muna. Tila ba nahuhumalin siya sa lalaki dahil sa kakaibang ugali nito. Hindi niya naman nakakausap o nakikita niya lagi pero hanggang doon lang. Mahihiya naman siyang lapipan nito at kausapin kasi nga napakababaw na nun. Sa 5 araw, mag-isa na lamang si Ana Rose sa bahay na yon. Ito kasing si Celia ay pinilin bumaba ng bayan para na rin makabili ng pangkonsumo. Sablip din itong mananapili sa original na bahay nila. Gawa ng umuwi na kasi ang mga magulang. Ipapaalam din umano nito na may kaibigan siyang nagbabakasyon sa lugar. At tinala si Ana Rose. Habang nasa bahay at mag-isa lamang si Ana Rose noon, piniri niyang magbasa-basa.
May mga pocketbook kasi siyang noon na siyang uso ng mga panahon na iyon. Hanggang sa himbingin ng malayan nakatulog na nan siya at naroroon ito sa mahabang upuan sa may beranda. Lagisin ng dilag, pero mabilin na. Pila ba kalulubog pa lamang ng araw. Lilipat sana sa silid si Ana Rose nang mapansin ang silid na isa na nakabukas ang pintuan. Labdala siya ng flashlight noon kaya naman natiipin niya itong malinaw. Hanggang sa lumapit ang dilaw at sinilip ang loob noon pero wala naman siyang nakita maliban na lang sa mga kadamitan ng isang lalaki. Lapagtanto niya na si Ribito ni Joshua. Kada din pumasok sa isip na baka dumating si Joshua at hindi niya namalayan noon. Kinabahan naman umano si Ana Rose noon. Hindi pero sa pakot, kung hindi sa pananabik na makita ang lalaki. Ilang salip pa, nagpunta na ito sa may silid at inantay niyang magpakita itong si Joshua. Pero nakarinig man na siya noon ng tadaskas sa labas ng bahay. Dali-dali siyang sumilip sa bintana. Iginala niya sa labas ang tama ng ilaw. Pero wala namang tao. Hanggang sa naisip niyang bumaba noon. Tapos ay nagsiga siya sa unahan ng bahay. Doon siya pumesto sa bandang bangin kung saan tanaw doon ang kabuuan ng himamalidan. Kumakaibang tikira si Ana Rose. Hidang sadlit pa ay nakarinig muli siya ng kadiskas. Pero may kasama na itong pabsitsit. Batid ni Ana Rose na nasa liblib ito banda. Hindi takot sa divimitaw si Ana Rose pero sa mga puntong yon, kinikilabutan naman na siya. Hindi siya nagkakamali. Ang pagpaparamdam sa paligid ay likha ng kung ano mabangis na hayok. O ang mas malala pa, baka ng isang elemento. Hindi nilinid sa kanaman ni Ana Rose sa mga elemento dahil yumaki siya sa puder ng kanyang mga maguyang na may mga paniniwala sa mga kababalagan. Maidin pinakiramdaman ni Ana Rose ang paligid pero habang nangyayari yon, unti-unti siyang umaatras pabalik. Ilaw sandali pa, kakaibang uwol na ang naririnig niya na para na umanong sa sabog ang kanyang bidbindon sa pindi ng aba. Hanggang sa walang ano-ano, may humablot umano sa kanyang kamay. Na siyang dahilan kung bakit siya napasigaw. Pero bigla na lamang pinakpan ng kanyang bibig nun. Pagsipat niya kung sino ito, walang iba kundi si Joshua. Uy, Amay Night! Sumunod na di pa sa akin, dali! Sandali, ginulat mo naman ako eh, bakit ba? May kung ano sa paligid. Basta sumunod ka sa atin. Muli na namang hinablap ni Joshua ang kamay ni Ana Rose. Sa pagkakataong ito, sumunod na lamang ang bilag. Hanggang sa makaraping umano sila sa kubo no ni Joshua. Nasabi ba sa ni Celia na may aswang dito? Bumagkadad ang bigabilyo. Napakunot naman ang mukha ni Ana Rose. Napakaseryoso kasi ang mukha ni Joshua at halatang ang ligaganon. Wala naman siyang nasabi sa akin eh. Maliban na lang sa madandang tambayan tong lugar ng lola niyo. Ganun ba? Alam kong napansin mo yun kanina. Aswang yan. Parang sa'yo may interest eh. Pumunta ako dun sa bahay. Nakita kong kanina pa nakamasid sa'yo eh. Di mo alam eh. Matapos marinig ni Ana Rose sa mga sinabi ng binata. Nagtanong siya kung sino ang aswang. Gawa ng parang kilala ito ni Joshua. Pero wala nang binanggit na iba sa kanyang lalaki. Maliban na lamang sa katadong basta. At kasunod na noon ang manapili si Ana Rose sa poder niya hanggang umaga.
Dagdag pa ng binata, kung maaari ay bukas na bukas sumano, ay umuwi na ito. Medyo naguguruan si Ana Rose ng mga panahon na yon. Napikipin na kasing tila may pinatago sa kanya sa Joshua. Magpaganon pa man, hindi na umano siya nagbigay ng opinyon. Mabilis kasing napalitan ng kadalakan yon, lalo pat kasama niya si Joshua at doon pa talaga siya matutulog sa kubo nito. Abalaw manunoon ng lalaki. Panay alis ito. Tapos bumabalik agad. Na para bang nagmamasid-masid sa lugar leon at binabantayan siya. Hanggang sa lumalim ang gabi, bigla namang damating itong Cecilia na siyang ipinagtaka noon ni Ana Rose kasi nga, dapat ay bukas pa ito. Labtanong pa siya kung bakit naroroon ang kaibigan. Pero ang sabi nito, hindi na siya pumunta pa sa bayan. Doon lamang daw siya sanayin at doon nang dinamili ng pangkonsumo. Teka, paano mo nalaman na narito ako? Tanong ni Ana Rose. Wala ka din sa bahay. Alam ko naman na may ano ka sa pinsan ko. Arami nga, ang lakas pa ng papatawag mo. Baka marinig ka ni Joshua. Sipa ni Ana Rose at kada nimirang nilikas ang kubo ni Joshua noon. Napatingin pa noon si Ana Rose sa binapihiyo. Nakatingin naman ikaw sa kanya habang umiiling. Dapat niya namang sinabi na huwag mag-alala dahil may kasama na siya sa bahay. Ikinuwento naman ni Ana Rose kung ano nangyari at kung paano siya napunta doon sa bahay ni Joshua. Na meron ng aswang. Ang sagot naman ito ni Celia. Ano? Sinabi niya yun? Maniwala ka doon. Baka nilirin lang ka lang nun. Narinig mo naman yung mga sinabi ko patungkol sa kanya, di ba? Iwasan mo siya, Ana Rose. Baka siya ang binuaswang. Alam mo, may aswang dito pero yun nga, hinala nila ito si Joshua daw. Kaya nga ayaw buwaba ng nayom eh. Nahihiya yan. Napayinto saglit si Ana Rose sa sinabi ni Celia. Napakunat ang mukha niya at napapaisip na maaaring tama ito. Paano ba naman kasi? Lagkataon pa talagang wala si Celia sa bahay bago nagbaki pa itong si Joshua. Baka nga pakana lamang umano yun ni Joshua para malaya ito sa gagawin sa kanya. Hanggang sa nakaraping umano sila sa malaking bahay na yon. Lagtaka si Ana Rose. Pero wala naman kasing dalang pangkonsumo itong Cecilia. Lapanong niya yun kung nasaan ang mga binili pero hindi kaagad nagsalita ang kaibigan na parang nag-iisip pa. Hanggang sa ilang segundo ay sinabi nito na iniwan niya muna sa bahay ng mga magulaw. Gabi na kasi hirap na siya sa van. Hindi na lamang kumibunoon si Ana Rose. Tumango na lamang ito at pinili niya ng magpahinga. Hindi mawala-wala sa isip niya yung nangyari kanina. Habang nakahiga siya noon sa papag, Cecilia ay naroroon pa sa baba. Naririnig niyang pila at mumuni-muni ito. Yun bang parang may kinakausap. Sinilip naman ni Ana Rose yun sa siwang. Nakipin niya sa ilalim ng bahay Cecilia. Nakaupo ito sa isang bato sa gilid ng haligi at nakatulala nun. Bumubuka-buka umano ang bibig nito. Nakapikit ang mga mata na parang isang baliw. Habang nagmumuni-muni umano itong kaibigan niya, bumabali-bali pa umano ang leeg nito. Maya-maya ba ay tuwayo umano ito at naglakad. Akala pa nga niya, baka aakit na ng bahay kaso hindi niya naman naririnig na mayabag sa may haliban. Bagkos ay napalitan ito ng tinig ng mga kulitlib noon na para bang yumalakas. Isabay pa dyan ang pagaspas ng mga daon ng puno na animoy. May malakas na hangin ang tumama dito. Inabot na lamang doon ng 1 oras pero
Hindi pa talaga bumabalik si Celia. Sa halip, ang bumalik sa kanya noon, ang nararamdaman niya kanina na sobrang kilabot. Nakakatakot tumano ang huni ng kuliglig. Lumalakas sa tumihina ito. Ibang-iba umano talaga, Sir Seth. Isabay pa umano dyan ang tunog ng palaka na napaka-imposible gawa ng nasa itaas sila ng bundok. Pinalag ni Ana Rose Cecilia kung nasaan na ba ito. Kinuha-kuha umano siya sa kubo tapos iniwan din naman. Lumabas ito ng silid. Ang problema, laiwan niya pa ang flashlight doon sa kubo ni Joshua. Kung kaya naman wala siya magamit na iyo daw nun. May naaninag si Ana Rose, pero limitado naman ikaw gawa ng madilim. Maya-maya ay may kumalabog sa may bandang hagdan. Nawari bang may umaakyat ng bahay. Iba anong pakiramdam ni Ana Rose pero iba ang bumuhad sa kanya. Si Joshua yon. Hinatak ang kanyang pamayan pabilis na dinala sa kabilang silid. Tapos ay nagsara ng pintuan. Kilala mo lang yung kaibigan mo sa eskwela. Pero yung pagkatao hindi. Huwag ka mabiyuli ka lang, Ilay. Dito ka lang. Di ka lang tayong dalawa. Ano ka pa naman sa seryo na? Ikaw lang pala. Hindi kita maintindihan, Joshua. Hindi mo pa ba nakukuha? Wala ka bang napapansin? Sabagay, hindi naman nakatuon yung atensyon mo sa kaibigan mo, di ba? Nakatuon lang yung atensyon mo sa sarili mo. Aswang ang pamilya ni Celia Ana Rose. At itong dahilan kung bakit ako naririto sa lugar na ito. Hindi ko talaga siya pinsan. Ang nanay niya, ampun lang ng lola at lolo ko. Nung marinig yun ni Ana Rose ay parang may kumalembang umano sa tenga niya. Para siyang nabini sa mga sandarin yon. Windang na windam si Ana Rose. Pagkabalik ng anam urirat, nakita niyong nakasilip sa bintana si Joshua. Tapos ilang sablit lang ay isinara nito ang bintana niya. At sinabing naririyan na umano sa labas. Hanggat maaari ay wag umano man-iinay si Ana Rose. May inabot sa kanya si Joshua. Pamahay dito sa katawan. Parang omega painkiller umano ang samayo nun. Ang sabi naman ni Joshua ay magpahid daw si Ana Rose. Para saan? Basta mabahig ka. Matapago niyang amoy mo. Iisipin nilang ako lang ang nasa silid. Mabilis na nagpahid si Ana Rose. At ilang sablit lang, nakarinig siya ng papalampag. Ayon kay Ana Rose, parang bintana umano ito sa kabilang silid. Kasunod noon ang napakabawang amoy. Tapos ang kakaibang hunay na parabang napakalaking butiki umano. Bukod pa dyan, may naririnig din siyang paglaniknip ng kahoy na animoy may taong dahan-dahang umaakip ng hagdan. Pabulong naman na sinabi ni Joshua nang kung matipikpikan man si Ana Rose sa kabilang silid. Alamang sasabihin ni Joshua ay sunod daw ang dalagita. Kapag sinabing takbo, takbo. Tumamo lamang si Ana Rose doon pero hindi napigilan ang mapaiyak. Aminado siyang nagsasabi ng totoo itong si Joshua. Lalo pat nagsisimula na umanong makarinig ng mga boses doon si Ana Rose na para bang nag-uusap ang mga ito sa may labas. Hindi lamang ito dalawa. Hindi tatlo. Kundi higit pa. At ang tono ng mga boses na yon, para bang mga garep. Napansin ni Ana Rose na sumisilip-silip si Joshua sa siwang ng pintuan. At habang nangyayari yon, bit-bit ni Joshua ang itak.
Nagdadasal noon si Ana Rose na sana ay walang mangyari sa kanya. Dagdag pa ng dilag, pinagsisisihan niya ang pagpunta sa lugar. Maya-maya ay umalog yung dingding. Pag-angat ng tingin ni Ana Rose, halos panawan umano siya ng diwa. Nang makita doon sa itaas ng kisame ang babae. Napakapangit umano ng mukha nun. Madilim man pero alam niyang hindi kaaya-aya ang itsura nito. Napasigaw ang dalagita. Hinablot naman ni Joshua ang kamay ng dilag. At doon ay hinatak niya ito palabas. Kitang-kita ni Ana Rose ang dalawang imahe doon sa may sala. Nakadapa ang mga ito sa may sahig. Nagkukumawog sila pababa ng bahay noon hanggang walang tigil ang pagtakbo nila patungo sa gubat. Doon sila sa gubat dumaan at hindi alam ni Ana Rose kung saan sila noon papunta. Basta takbo lamang siya ng takbo habang hatak-hatak si Joshua. Pansin pa niya noon na para bang sinusundan sila ng mga nilalang. Hanggang sa unti-unting bumabagal ang pagtakbo ni Joshua na para bang pagod na ito. Bumitaw pa yon na tumupo sa ugat ng malaking puno sa loob ng gubat. Nakita mo na. Sila yung pumatay sa lolo at lola ko. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng mga kaanak namin na sakit lang. Paano mo nalaman na mga aswang sila, Joshua? Ayon kay Joshua, noon daw itong namatay ang kanyang tatay. May sinabi ito patungkol sa mga nangyayari. Hindi daw magawang mapatay ng tatay niya noon ang mga aswang dahil pumipigil mismo ang nanay ni Joshua. Kapatid kasi sa labas ng nanay ni Joshua ang nanay ni Celia. Gaya ng sinabi sa kwento, hindi niya ito pinsan. Hindi nila talaga kamag-anak yon. Planong angkinin ng malaking lupain ng mga abuelo nila. Nilaso ng isip at posibleng na ipangalan yung lupain na yon sa pamilya nila mismo ni Celia. Pagkatapos noon, pinatay umano ng mga ito ang dalawang matanda. Pero sa likod noon ay hindi naniniwala ang nanay ni Joshua. Hindi umano yun magagawa ng pamilya nila Celia. Wala din umanong patunay nun sa mga naangkin na dokumento. Kasi nga, hindi pa na ilalabas ito ng pinagkakatiwalaang abogado. Ipinasa kay Joshua ang kalaman ng kanyang tatay. Gusto nitong ipagpatuloy ang hangaring mapuksa ang mga aswang sa mismong angkan ng kanang ina. Albularyo yung tatay ko pero kahit anong kumbinsi ng tatay ko, hindi pa rin naniniwala si nanay. Ako nung una, hindi talaga ako naniniwala pero nagmapasa sa akin yung karunungan ni tatay. Doon ko nalaman yung katotohanan. Doon ko nalaman na aswang ang pamilya nila Celia. Matagal na ako dito. Nag-aantay lang ako ng pagkakataon. Kaso bigla kang dumating. Di biktimahin ta ni Celia, Ana Rose. Nangyari na ito dati. Tatay ko ang sumalba doon sa bisita dati pero namatay pa rin yon. Hindi nagtagumpay ang tatay. Dagdag pa nito, hindi talaga siya taga-Gimaras. Taga-Bukirang La Libertad umano si Joshua. At kasapi ang tatay niya sa grupo ng mga antingero doon na siya namang ligasiya ni Joshua ngayon. Gulat na gulat si Ana Rose sa kanyang natuklasan. Ibang tao man si Joshua sa paningin ni Ana Rose ay parang parte na siya ng pamilya. Nasa sentro kasi siya ng mga kaganapan. Bukod ba dyan, napagtanto niya na nililin lang lamang talaga siya ni Celia noon. Ikaw ba naman yung pangakuan na may mga magagandang lugar na pagbabakasyonan, di ba? Pero sa likod naman pala nito, may nababalot na kadiliman. Nagtanong si Ana Rose kung saan sila pupunta at anong gagawin nila. Ayon naman kay Joshua, iiwas lamang
hanggat maaari ay lalayo at dadalhin niya ang dilag sa La Libertad. Uuwi na lang ako sa amin. Ihatid mo ako pakiusap. Mas delikado kapag ginawa mo yon. Hindi ka nila hahayaan. Lalo na't alam mo na yung pagkatao nila. Gagawa ng paraan yung mga yan para patayin ka. Kapag umuwi ka, madadama yung pamilya mo. Kung ako sa'yo, iiwas ako. Saka pa lang ako lalabas kung tapos na yung problema. Kapag napatay ko sila, doon ka palang uuwi. Walang nagawa si Ana Rose kung hindi ang sumunod na lamang sa mga mungkahi ni Joshua. Hindi din sila nagtagal sa lugar. Ilang saglit lang kasi ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Sabi ni Joshua ay patungo daw sila noon sa hangganan. Sa pagitan ng Himamaylan at Himalalot. May maliit umano na nayon. At doon sila pupuslit ng panandalian. May kilala naman daw doon si Joshua na ayon pa dito. Isa ding albularyo na kakilala ng kanyang tatay noon. Ang problema nga lang, mahabang lakaran ito. Inabot umano sila noon ng umaga sa kakalakad. Sobrang pagod na ni Ana Rose. Nanlilimahid na umano siya sa pawis noon. Akala niya ay malayo pa pero tiis-tiis lang. Tiis-tiis lang ng konti, Ana Rose. Darating na tayo. Naroroon na sa unahan. Nabuhay na ng loob si Ana Rose pero magpaganon pa man ay hindi siya masaya. Baon pa rin niya ang matinding kirabot. Hanggang sa makarating sila sa maliit na nayon. Ang nakita ni Ana Rose ay 3 bahay lang. Magkakalayo ang mga ito at nasa malawak na maisan. Sumunod lamang siya ng sumunod kay Joshua. Hanggang sa marating nila ang isa sa mga tirahan. May 2 tao doon. Isang matandang lalaki at binata na halos sing edad lamang nila. "O Joshua, napala ako ka ata. Abay may kasama ka pang babae." "Mang Abilino, iiwan ko muna sana dito yung kasama ko. Si Ana Rose. Napala Ana Rose, si Mang Abilino. Siya po yung kaibigan ng tatay ko. At ito namang binata, apo niya, si... Ano nga bang pangalan mo?" Ang sabi naman ng binatang yon, "Ricardo." Nakalimutan na ba umano ni Joshua na siya pa nga ang nagbaon ng tangan na namana mula sa tatay ni Joshua. "Ayun, Ricardo pala, tama. Yun na po. Iiwan ko muna dito si Ana Rose, Mang Abilino." Sa pagpapatuloy ng pagsasalita nito, biktima umano si Ana Rose ng mga aswang. Mabuti na lamang at nagkataong naroroon siya dahil kung hindi pa, pangalan na lamang ang uuwi ng dilag sa bayan. "Ito din ba yung mga tilutugis ng tatay mo dati? Abay buhay pa pala mga animal na yan." "O siya, sige, kami na ang bahala." Mabilis na nagtanong si Ana Rose kung bakit siya iiwan doon. Ayon naman kay Joshua, kailangan niyang kumilos mag-isa dahil mahahati ang kanyang atensyon kapag kasamang dalagita nun. Sumabat naman tong si Mang Abilino kung bakit hindi na lamang umano patayin kagad. Naroroon na at matagal nang alam nila ang pagkatao. Ang mahirap kasi, Mang Abilino, wala akong makuwang pagkakataon eh. Papatay na lang tayo ng nasaan yung tao at doon pa talaga banda. Baka mahuli po ako. Di kulong. Basta ngayon alam kong sumusunod yung mga yon. Ako na po yung bahalang bumagat sa kanila. Kung gano'n, ay, samahan mo na Ricardo. Kahit pa paano ay makatulong ka. Ayon pa kay Ana Rose, para umano siyang gumagalaw noon sa ibang mundo. Lahat ng pinag-uusapan doon, kakaiba. Nakakapanibago at talagang hindi pangkaraniwan. Umayad naman itong si Ricardo. Habang si Ana Rose noon ay nagpupumilit na sumama. Pero ganun talaga ang pagdudumili ni Joshua. Masasayang lamang umano ang pagligtas sa kanya kung mapapahamak lamang din naman ang babae.
Mabuti nandoon kasi nga alam niyang ligtas ito sa poder ng mga Abilino. Umalis na Joshua at Ricardo. Daladala ni Ricardo ang ita. Guyod pang kalabaw na may kalesa. Nawari ba'y gagamitin ito na sasakyan nila? Malit lamang ang bahay ni mga Abilino. Sapat lamang sa iilang tao nun. Pero may lentay ito sa may labas. Bali may nakarugtong na parang beanda pero kamalig ito. Doon pa rin nga si Ana Rosa at dahil nasa pinbe ng pagkapagod ay hindi na malayan nakatulog ang dalabipa. Nadisin na lamang siya manonoon na hapon na at bumumad kagad sa kanyang gilid ang mga nilagang kamote. Walang katao-tao sa bahay. Sinipat niya ang buong lugar. Ang dabis na nakita niya si Mang Abilino sa uman nito kasama si Ricardo. Napakunat ang mukha niya kasi nga ubadis ito pero bakit naroroon? Hanggang sa maya-maya pa. Nakita niyong pabalik na ng bahay ang mga ito. Doon niya nalaman na ang mga aswang pala nasa paligid niya. Kung kaya naman hindi daw napuloy ang pagbabat sa baba nun. Si Joshua umano noon ay may tinitingnan lang sa lupain na baka hinahanap o manalito ang lugar kung saan posibleng nagtatago ang mga yon. May araw po, di ba? Makikita naman siguro ang mga yon. Mas makinig magkubli ang mga aswang sa araw, iha. Kumpara sa gabi na madali lang sila matuoy. Nagawa ka ng manipulain eh. Daling ka Joshua, pinaasa ka daw na may magandang lugar eh. Nako, taktik kahin ang mga aswang, iha. Huwag ka magtitiwala hanggang sa mga taong hindi mo lubos kilala. Hindi mo ba napapansin? Ay gustong gusto mo makapunta. Parang din lang umiikot yung mundo mo. Isang pahiwa pigyan sa isang tangdarabayuma. Pero hanggat narilito ka sa bahay, kumalma ka lang. Kontrolado natin ang sitwasyon. Pablivinaw ng matanda nun. Hindi tinadalubos mapagtanto ni Ana Rose na aabot siya sa danong sitwasyon. Gaya ng nabanggit. Parang iba ang ginadalawan ng mundo. Mula nang matapos ang kolehiyo, napadako sa isang magandang lugar na hindi umano napakapayapa pero nasunod ba noon ang bangungot sa buhay niya. Iniisip niya rin noon ang mga baday-baday mula noong magkakilala sila ni Celia. Napakabait nito sa kanya. Lagi siyang masaya habang kasama ito. Pinadluluto siya ng pagkain kahit hindi naman sila ganon katagal magkakilala. At magkakababayan sila. Posibleng magkapanagayang loob kaagad pero sa maikling panahon na yon, may higit pa sa magkakapatid ang Turingamida na siya namang napag-isip-isip niya na may motibo na ito. Ilong salip lang ay may napsidatingan numano mga tao doon. Dalawa ito na puro lalaki. At tila ba dadayo ng patayan. May bit-bit ang mga itong mahabang itak. Nakakakilabot umano ang mga yon ayon pa kay Ana Rose. Yung dating pa ng mga ito, para bang napakababagsik at panay sipat sa kanya. Nakikipag-usap si Mang Abilino dito. Naririnig yan tutulong ang mga ito. Hanggang sa sinabi ng isan si Joshua umano ang dahilan kung bakit sila naroroon. Bigla na lamang umano sumulpot si Joshua sa mga bahay nila at doon humingi ng tulong. Tadad lumapit si Ana Rose. Nagtanong siya kung nasaan na si Joshua. Ang sabi naman noong isang tao, mamayang gabi pa umano babalik ito. Bagamat nasa paligid umano ang aswang. Pero umuwi umano itong si Joshua doon sa bahay ng lola. May gagawin lamang doon para hindi baka uwi ang mga nilalang. Takanta si Ana Rose. Alam niyong napakalayo noon at pagod na rin si Joshua. Napapingin siya sa isang banda at napapaisip sa sarili kung anong klaseng tao itong si Joshua. Hanggang sa tumawa si Mang Abilino. Natira ba napansin ang pagiging alikala ni Ana Rose?
Hindi mo kilala si Joshua. Yeah. Napapagod siya pero madali lang makabalik ang lakas niya. Mahirap ipaliwanag lalo't wala ka namang saklaw sa mga agdiman. Basta, isipin mo na lang na may agimat ang lalaki mo. Po. Naku, hindi ko siya lalaki. Kaatilanan nga namin eh. Sabatan dilab nun. Umiling si Mang Abilino. Tapos sinabi nitong halata naman na may gusto si Ana Rose kay Joshua. Sa pagtatanong pa lamang nito at reaksyon ng muka, doon pala may huling-huli na ni Mang Abilino ang dalaga. Hindi na lamang kumibo ito si Ana Rose. Basta't ninabuti niyang makiramdam na lamang nun. Nakikita niyang naglalakad-lakad sa maisan yung mga kararaping na tao. Hanggang sa marinab si Datinan pa pero dalawang babae naman ito. Isang bilad at isang sakto na sa ibad. Malaman ni Ana Rose na kapatid at ina ito ni Ricardo. Ilaya pa siya rito na doon na lamang daw sa kabilang bahay din baka magkaroon ng komusyon mamayang gabi. Para bang alam na ng mga ito ang mangyayari. Ay manguna lamang ang bilag kahit papano ay may babae pala dun sa lugar na yon. Akala niya malayo ang bahay. Sa kabilang banda lang pala ito ng maisan. Hindi kasi makikita gawa ng pahapa o mababa ang bahay na yon. Nakilala niya ang babaeng kapatid ni Ricardo. Nora ang pangalan nito habang ang nanay naman ito ay Fatima. Doon siya pumuslit at nakita niya roon na may iba pa malabari. Pero para naman umanong wanang nakakira. Kinagabihan, yung nanay ni Ricardo. Panay pausok ito at sobra umanong nakakasulasok ang amoy nun. Para umanong dahon ng limon na pinaluan ng anong may bisina. Nakakahilo umano ang amoy. Labreklamo pa nga si Ana Rose. Pinapapatay niya ang apoy kaso ang sabi naman ng kapatid ni Ricardo, pangontra umano ito sa aswang. Hayaan lamang umano para hindi makalapit ang mga nilalang. Ang pangunahing punteriya kasi ay walang iba, kundi si Ana Rose. Maliban sa may marta ito, natuklasan din ng bilag ang pagkatao ng mga aswang na yon. Mapapailing na lamang si Ana Rose. Yung mga tao doon, napakanukal. Alam nilang lahat ang patungkol sa kababaragahan. Hating gabi, nagkasigawan sa kabilang parte na maisan. Doon ito banda sa kinaroroonan ng bahay ni Mang Abilino. Para bang may gulo o mano doon. Nakikita ni Ana Rose sa mga kasama sa bahay ng mga babae na para bang sobrang nag-aalala. Naririnig niya pa ang pagmumuni-muni ng dasal ni Manang Fatima. Tapos ay lumuluha ang mga mata nito. Dahil doon, hindi na panatag si Ana Rose. Posible kasing may masamang nangyayari sa mga kalalakihan doon. Matagal umano ang pagsisigawang yon. May kasamang nakakakilabot din na tinig. Lumabas si Nora. Pinalakas ang siga sa gilid ng bahay. Nilagyan pa yon ng kung ano-anong mga dahon. Tapos ay sinabuyan ng lana. Maging si Nora ay nagmumuni-muni na rin ng dasal. Ilang saglit lang ay nakikita ni Ana Rose na nagkahawi-hawi ang mga mais. Rinig niya rin ang kagaskas noon at mahinang pagsitsip. Pinapasok ni Manang Fatima ng bahay si Nora. Huwag daw lalabas dahil parang may nagmamasid na aswang sa malapit. Tarantang-taranta umano si Ana Rose noon. Napasigaw pa siya dahil sa sobrang takot. Pagsapit umano ng madaling araw ay nagpakita si Mang Abilino at Ricardo. Sugatan si Ricardo, habang si Mang Abilino naman ay wala. Halata sa itsura ng mga ito na pagod na pagod. Malungkot din naman ang mukha nito. Nadali si Rojas. Hindi kasi nakinig eh.
Sabing wag lalampas ng lupain ay nagmatigas. Patay na si Rojas, Fatima. Eh, ikaw na lang bahalang magsabi sa mga kapatid, ha? Eh, walang asawa yung lalaking yun pero nakakalungkot. Maski si Ana Rose ay nagulat. Alam niyang isa ito sa mga dumating na lalaki kanina. Mabilis nagtanong si Ana Rose kung kamusta si Joshua. Pero hindi nagsalita si Mang Abilino. Kaya duda ang dilag noon na baka pati ang lalaki ay nasawi nun. Lumabas siya ng bahay. Nakapaalamang ito na tumatakbo patungo sa bahay ni Mang Abilino. Nakasalubong niya si Joshua. Hindi alam ni Ana Rose ang kanyang ginagawa. Bigla na lamang niyang niyakap ng mahigpit si Joshua. Ano bang nangyayari sa'yo? Teka, may mga dugo ako. Baka madumihan ka. Ang sabi naman ni Ana Rose, nag-aalala siya at baka namatay ang binatilyo. Ayon naman kay Joshua, inililibing niya lamang umano ang mga magulang ni Celia. Hindi umano nagpakita si Celia pero aminado siyang habang nangyayari ang pakikipagbuno sa mga aswang. Naroroon ito. Tumango lang si Ana Rose. Bumitaw siya at nakaramdam ng pagkahiya. Saka pa lamang siya nagkaulirat at naisip na yakap pala si Joshua noon. Ayon kay Ana Rose, nanatili pa sila doon ng 1 linggo. Binigyan nila ng respeto ang pagkamatay ni Rojas. Nag-usap pa nga noon si Ana Rose at Joshua. Sinabi ng binatilyo na dapat hindi na lamang sila pumuslit sa lugar. May nadamay tuloy. Kasalanan niya umano yon. Dahil bukod kasi sa pagpuslit ay nanghingi din umano siya ng tulong. Doon na rin sinabi ni Joshua na pwede na umanong makauwi si Ana Rose. Iisa na lamang umano ang aswang at posibleng wala na magagawa ito. Basta mag-iinot lamang umano ito. Anumang hudyat ni Ana Rose, ihahatid siya ni Joshua noon. Sa sandaling panahon na yon, bagamat nabalot ng katatakutan, tuluyan nang nahulog ang loob ni Ana Rose sa lalaki. May kakapalan umano ang mukha niya noon at sinabi niya ito ng walang paligoy-ligoy na gusto niya si Joshua. Hindi umano nakakibuka agad ang binata. Napangiti lamang ito pero umiling. Tapos ilang saglit lang, sinabi nitong mamili ng tamang tao si Ana Rose. Hindi daw sila bagay. Iba ang antas nila sa buhay. Isa pa, mali umano ang pangunahan ng lalaki. Pero wala na umanong pake si Ana Rose noon basta nakapagbitaw na siya ng kataga. Yun na daw yon. Depende na kay Joshua kung kakagat ito. Kapalan na daw ng kapalan sa mukha pero gusto niya talaga si Joshua noon. Sumunod na araw, nagpahatid na si Ana Rose. Ligtas na nakauwi ito. Pero sa likod ng lahat ng pangyayari ay hindi niya ipinaalam sa kanyang mga magulang. Baka kasi magalit pa ito. Akala niya, yun ang huling pagkikita nila ni Joshua. Pero ilang araw lang, bumalik ito. Abay, akalain niyo ba namang gustong bantayan si Ana Rose pero prangkang sinabi ng dilag na iba ang dahilan. Hindi pagbabantay kung hindi gusto din siya ng lalaki. Sinabi naman ni Joshua na pagbabantay talagang sadya niya dahil na si Celia umano ay hindi pa umuwi ng bahay. Bagamat nalagyan niya ng pangontrang bahay pero dapat magpapakita ito. Pero wala. Kaya delikado umano. Sa kauli-ulihan, umamin din ito. Parang hindi na umano dumaan sa panliligaw nun. Rekta na umano mga kagiliw. Nakapagtapos naman ng pag-aaral itong si Ana Rose kaya walang problema sa kanyang pamilya. Nagkatuluyan silang dalawa. Sa kasalukuyan ay manggagamot itong si Joshua habang si Ana Rose naman, guro sa isang pampublikong paaralan doon. Nabiyayaan sila ng 4 na anak.
Ayon kay Ana Rose, nadala siya sa pag-aaya ni Celia. Nakaranas siya ng sobrang nakakakilabot na tagpo. Pero hindi niya inaakala na doon din pala niya matatagpuan ang lalaking makakatuluyan niya. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.